Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Narito naman ang ika-63 na kabanata ng Noli Me Tangere, Noche Buena. Sa isang kubo sa tabing bukal na nakatayo sa kabundukan malapit sa San Diego, pansamantalang naninirahan si Basilio. Mahigit 1 buwan na siyang nagpapagaling doon matapos siyang matagpo ang sugatan at walang malay ng mag-anak na mga ngaso. Ayon sa matandang tumulong sa kanya, 2 ulit nang nagbilog ang buwan mula nang matagpuan nila ang binata. Bagamat hindi pa magaling ang kanyang paa, ipinilit ni Basilio na umuwi dahil nalalapit na ang Pasko. Nais niyang makita ang kanyang ina at ang kapatid na si Crispin. Ipinahayag niyang ang tanging maibibigay niyang regalo sa ina ay ang kanyang pagbabalik. Sa awa, pinayagan din siya ng matandang umalis at binigyan pa siya ng 1 tapang baboy ramo upang dalhin sa kanyang pamilya. Pagdating niya sa San Diego, napansin niyang kakaiba ang kapaligiran. Walang parol, walang handaan, walang kasiyahan. Tahimik at malungkot ang buong bayan, taliwas sa mga nakaraang taon. Noche Buena man, tila ba may dumagan na bigat sa buong komunidad. Sa bahay ni Kapitan Basilio, nag-uusap sila ni Don Filipo. Binati ng kapitan ang kausap dahil sa kabutihang palad nitong napawalang sala. Samantala, napansin ni Don Filipo ang isang babaeng umiikot sa paligid. Si Sisa. Muli itong nagpalaboy-laboy matapos palayasin ng doktor na natatakot maparatangang kakutsaba ni Ibarra. Hindi naman ito nananakit pero lubos ng nabaliw, maawit ng malulungkot na himig. Ikinuwento ni Kapitan Basilio ang mga naganap sa bayan. Ang pagkakabitay ng sakristan mayor na nagdulot ng matinding paghihirap kay Padre Salve hanggang sa bigla itong umalis na dala lahat ng papeles. Ang pagkamatay ni Piloso Potasio at ang pagsunog sa kanyang mga libro ng mga taong nag-aakalang ito'y makasalanan. At ang pagdating ng bagong kura at bagong tenyente ng Guardia Sibil. Habang pababa ng kabayanan, iika-ikang tinunton ni Basilio ang daan pauwi. Nang makarating sa kanilang bahay, tumambad sa kanya ang pagkawasak nitong tuluyan. Ang masigit na nagpayanig sa kanya, nalaman niyang nabaliw na ang kanyang ina at wala pa ring balita tungkol kay Crispin. Sa tulong ng mga bulong at usapan ng mga tao, nahanap niyang muli ang pinig ng ina at agad niya itong sinundan. Ngunit sa paghahanap, nabato siya ng isang katulong na natakot dahil inakala nitong hinahabol ni Basilio ang baliw na babae. Tumahol ang mga aso, nag-ingay ang mga gansa at nagsilabasan ang mga tao. Nag-aalala na baka isa na namang gabing puno ng kaguluhan ang mangyayari. Pumasok si Sisa sa gubat na pag-aari ng mga Ibarra. Isang lugar na maraming kinatatakutan. Kahit ilang ulit madapa, tumayo at masugatan, hindi tumigil si Basilio sa pagsunod. Sa paghabol niya, nakita niyang pumasok ang ina sa isang lumang libingan ng matandang Kastila. Nakasara ang pintuan, ayaw siyang papasukin ng baliw. Kaya umakyat si Basilio sa balete at nagpatihulog mula sa itaas upang maagap ang kanyang ina. Niyakap niya ito at pinupog ng halig
bago siya mawalan ng malay. Sa sandaling iyon, parang nabunot si Sisa mula sa pagkakabaliw. Nabagabag ang kanyang puso nang makita ang madugong noo at maputlang mukha ng anak. Nakilala niya si Basilio. Sumisigaw siya, naluha, napaluhod at tiyakap ang anak ng buong higpit, tanda ng pagbabalik ng kanyang ulirat. Ngunit ang sandaling iyon ay nagwakas sa trahedya. Pagmulat ni Basilio, natagpuan niyang nakahandusay at walang malay ang ina. Pinilit niyang gisingin ito. Niyugyug, tinawag, dinamayan, binuhusan pa ng tubig mula sa batis, ngunit walang tugon. Nang idikit niya ang tenga sa dibdib nito, natuklasan niyang wala ng pintig ang puso ni Sisa. Sa mismong gabi ng Pasko, sa gibing puno ng pagsasaya para sa bawat pamilyang Kristiyano, nakalasap si Basilio ng sukdulang pighati. Pumanaw ang kanyang ina. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, may lumitaw na isang lalaki na tila galing sa gitna ng dilim. Tahimik itong nagmamasid at tila malapit ng mamatay. Inuutos ng lalaki kay Basilio na ilibing ang ina sa sementeryo. Nang sabihin ni Basilio na wala siyang pera, iniutos ng lalaki ang dapat gawin. Sunugin ang kanyang bangkay at ang bangkay ng ina. Pagkatapos, sinabi niyang sa ilalim ng lugar na iyon, sa sandaling walang ibang taong dumaan, ay may makikita si Basilio na malaking halaga ng ginto. Ibinilin niyang gamitin ito para makapag-aral at baguhin ang kanyang kapalaran. Sa huling sandali ng kanyang buhay, tumingala ang lalaki at bumulong sa langit. Walang malalabi sa akin. Mamamatay akong hindi mamamalas ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Kayong makakakita sa pagbubukang liwayway, tanggapin ninyo ito ng may galak at gunitain ang mga nabuwal sa dilim ng gabi. Ang gabing dapat sanay puno ng pag-asa at pagdiriwang ay naging gabi ng kamatayan, pamamaalam at bagong simula para kay Basilio.